Sige anak, hampasin mo na siya habang may pagkakataon pa. Opo, Nay. Katapusan mo na, aswang. Maagang nagtungo sa likuran ng bahay ang batang si Dahlia para mangolekta ng hamog na kanyang gamit sa kanyang panggagamot. Nandito na po ako, Nay. Nakarami ka na ba ng hamog na nakuha anak? Opo, Nay, tignan niyo po. Ang dami ko po nakuha, no? Mabuti naman anak, nakahanda na pala ang agahan mo sa kusina. Kumain ka na para pagdating ng pasyente mo mamaya, tuloy-tuloy na ang serbisyo mo sa kanila. Opo, Nay, salamat po. Pumasok si Dahlia sa kanyang sikretong silid kung saan maraming punso ang naroon at napapalibutan ito ng mga garapon na may lamang hamog na kanyang naipon araw-araw. Ang mga garapon na yon ay mga walang takip dahil binasbasan ang mga ito ng kanyang mga gabay na hindi nakikita ng mga tao maliban sa kanya. Mga kaibigan, may dala akong hamog. Sana basbasan niyo po. Maraming salamat po. Nang siya ay matapos, tumungo na siya sa sala at doon ay nakita niya may mga nakapila na siyang pasyente at isang ina na may hawak na sanggol na may malubhang kalagayan naman ang kanyang inuna. Hawakan niyo po siyang maigi. Susuriin ko na po siya. Maraming salamat Dahlia, napakaswerte mong bata dahil biniyayaan ka ng ganyang kakayahan. Saan ang galing pala iyan? Nawawalang bisa ng paggamot ko pag meron pong hindi naniniwala. Basta maniwala po kayo. Gagaling po siya. Inalis ni Dahlia ang kanyang kamay sa noo ng sanggol at hinawakan ng paa nito. Para malaman ko yung totoo, ikutin ko yung bahay ng 7 beses. Nagdalawang isip ang babae sa kanyang tinuran. Maging ang iba pa niyang bisita na naghihintay sa kanyang serbisyo ay nagtataka sa kung ano man ang ibig niyang ipahiwatig. Sa matagal nitong pagpapasya, may mga umangal na ring nakapila dahil naabala raw ang oras nila. Kaya naman ang babae ay nagsalita na lamang. Ay, hindi na pala, uuwi na lang kami. Sa tingin ko, hindi naman masyadong malubha ang kalagayan ng aking anak. Sige na, mauna na kami. Sigurado talaga po kayo? Ngunit ang babae ay umalis lamang at namayani naman ang bulong-bulungan. Lahat sila ay pinanood ang pag-alis ng babaeng yon hanggang sa lumagpas na ito sa kanilang bakuran. Bakit naman hindi siya sumunod sa sinasabi mo anak? Dahil alam niya po yung magyayari. Makikilala po natin siya. Ano ang ibig mong sabihin anak? May pakay po siyang masama. Wala siya pong anak. Aswang po siya. Puno po ng saging po yung dinala niya po. Tulad ng sinabi ni Dahlia, ang babaeng may anak na yun ang makalayo na ito sa kanilang tahanan ay naging isang matandang uugod-ugod. At ang batang karga nito ay naging putol na puno ng saging lamang na hinagis na lang nito sa kung saan. Humanga naman ang mga tao sa revelasyong yun ni Dahlia. Tunay ngang hindi siya madadaig. Maraming pasyente pa ang lumapit sa kanya upang magpagamot. At sa pamamagitan ng kanyang mga nakolektang hamog, laging tagumpay ang resulta ng kanyang panggagamot. At dahil doon, nag-ano siya ng sandamakmak na alay. Isang gabi naman, sobrang lakas ng ulan. Mayroong kumatok sa kanilang pintuan, ngunit masyadong mahimbing ang kanyang pagtulog at inalamang niya ang nagising at lumabas ng kwarto. Sino iyan? Tulungan niyo po ako. Hinahabol po ako. Nakakatakot po siya. Ano? Anong nilalang? Abay sandali lamang at bubuksan ko ang pintuan. Maraming salamat po. Sa kwarto naman ay nagising si Dahlia at narinig niya ang mga nag-uusap. Kalmado lamang siyang bumangon at napakunot ang noo nang makaramdam siya ng kakaiba. Dahil doon ay lumabas siya at nadatnan niya ang kanyang ina na nasa pintuan at nagtutulo ito sa basa.
Lumabas ka po, Nay? Bakit basa ka po? Oo anak. May kumakato kasi na bata at pinagbuksan ko. Duguan siya, ngunit nang makita niya ako, bigla siyang tumakbo palayo na parang natatakot sa akin. Hinabol ko siya at balak sanang dalhin siya dito sa bahay upang magamot mo. Di ba sabi ko po, huwag kayo po magpapasok kahit sino? Sobrang delikado po. Pasensya na anak, hindi naman pumasok ang batang iyon. Hinayaan ko na rin. Sige po, Nay. Nagawa ko na po yung inutos niyo po. Ganun ba anak? Nako, maraming salamat at ako'y nilalamig na talaga. Sinundan ni Dahlia ng tingin ng ina na papuntang kusina. Hindi pa itutuloy nakakapasok roon, ay agad na siyang pumunta sa kwarto ng kanyang ina at sa ilalim ng higaan nito, kinuha niya ang buntot pagi at agad ding lumabas. Sa kusina naman, natigilan ang ina nang makita nitong walang baso na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kaya lumabas ito mula roon at nagulantang nang makitang nakatayo na siya sa harapan nito. Hindi mo ako maloloko. Alam ko hindi ikaw si Nanay. Mabilis na hinampas ni Dahlia ng buntot pagi ang kanyang ina at namilipit ito sa sakit. Dahil din sa hagupin ng kanyang buntot pagi sa katawan nito, ay unti-unting nag-iba ng anyo at naging isa itong matanda. Alam ko kung sino ka. Aswang na matanda. Akala mo makakatagumpay ka? Dahil sa kanyang mga sinabi, mismo sa kanyang harapan, unti-unti itong nagkakaroon ng pakpak at ang anyo nito ay naging halimaw kalaunan. Sinugod siya nito. Biglang may sumaboy na asin mula sa likuran nito. Namilipit sa sakit ang aswang at ang sumaboy pala ng asin dito ay ang nangihina niyang ina. Sige anak, hampasin mo na siya habang may pagkakataon pa. Opo, Nay. Katapusan mo na, aswang. Muli niyang hinampas ng buntot pagi ang aswang habang sinasabuhin ito ng kanyang ina ng asin. Nanlaban naman ang aswang. Sinikapan nitong lumipad sa kanilang kisame para saktan sila. Ngunit bumalik lang ito sa sahig ng hampasin niya ng buntot pagi at natamaan ang katawan nito na agad ding umusok dahil sa hagupit. Sinasabi ko sa'yo, mahina ka na. Huwag ka nang lumaban pa. Muli niyang pinaghahampas ito ng buntot pagi hanggang sa hindi na ito kinaya ng aswang at nalugmok na lang ito sa sahig nila at nangihina. Natalo mo siya anak. Mabutit hindi kanya sinaktan. Opo, Nay. Kinabukasan, nang masinaga ng araw ang katawan ng aswang, ay unti-unti itong natutupok at kalaunan ay naging abo. Dahil sa nangyari, mas lalong naging matibay ang kanyang kakayahan sa panggagamot dahil hindi lang sakit ng mga biktima ng aswang ang napuksa niya, kundi mismo ang naging dahilan ng paghihirap ng mga ito. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Dahlia, ang batikang batang manggagamot na hinahangaan ng karamihan.